Hey guys, ngayon ay babiyahe tayo papunta ng Leyte gamit lamang ang ating motor. Today is March 30, 2026, 6 o'clock in the morning at ang weather today is very good. So chinek ko sa weather forecast, everything is good, walang expected rain at tayo ay papunta ng Matnog para tayo makasakay ng ferry papunta ng Allen, Samar. So today is gonna be a big ride, so let's go. Ay gagi, pagdak pa. First stop natin guys ay dito sa Antipolo City para mag breakfast. So dito nga tayo dumaan sa May Rizal para tayo ay makaiwas sa traffic kasi medyo late na din tayo nakaalis doon sa Maynila. Quick tip guys, kung kayo ay nagbabalak na magbiyahe galing ng Manila papunta ng Leyte, is mas maganda nang dito kayo dumaan sa Rizal pag kayo ay late nang nakaalis sa Maynila. Maliban sa konti lang ang dumadaan dito, marami din kayo makikitang magagandang tanawin kagaya ng mga windmills at magagandang kalsada. Kung kayo naman ay babiyahe ng madaling araw kagaya ng alas 12 ng gabi, ay mas maigi nang doon na kayo dumaan sa Calamba. I don't recommend na kayo ay dugaan dito ng madilim or gabi kasi mas konti lang ang mga bahay dito. Hello guys, ngayon ay nasa Louisiana na kami. Dito nga guys ay approaching na tayo sa Quezon Province, so hindi pa tayo nagpapagas at alam ko na malaki talaga ang magagastos natin sa biyaheng ito dahil sa nagtataasang presyo ng langis. 279, 3 liters. So ang gas natin galing ng Manila papunta dito sa Pagbilao ay 3 liters. So ang lahat ng gastos natin sa gas ay makikita natin sa kaliwang bahagi ng ating screen. Ang pagkain, tubig ay hindi ko na isasali sa computation kasi hindi naman ito importante kasi iba-iba tayo ng trip. Ang isasali ko lamang ay ang gas, accommodation at ang pasahe sa ferry. Normal. Andito na tayo sa Atimonan at ang susunod na bayan nito ay Gumaca. Baybayin lang natin ang kalsada nito hanggang tayo ay mapadpad sa Lopez. Pa-stop muna tayo dito saglit para gumamit ng CR at ipahinga ang ating puwet. Pagkatapos ng isang oras, tayo ay nakadating na dito sa Tabugon. Kung tayo ay didiretso, ito ay papunta ng Daet. Kung tayo naman ay kakanan, ito ay papunta ng Ragay or Sipukot. Dito nga ay nagpagas tayo ng pangalawang beses kasi ayokong maubusan ng gas sa kalagitnaan ng Ragay. At iwasan natin na maabutan ng dilim dito sa Ragay dahil dito ay medyo delikado at sira-sira ang kalsada. At napakadilim ng kalsada dahil wala ditong street light. Mahal. Saan biyahe mo, boss? Pokot. Ah, si Pokot. Saan kayo kaya? Liti pa kami. Layo pa. Barko pa. Meron pa tayong 3 to 4 hours na biyahe pamunta ng Sipukot. Ang oras ngayon ay alas 3 ng hapon at expect natin na makakadating tayo ng Sipukot na medyo maliwanag pa. Dito lang naman sa Ragay ang isa sa pinaka-challenging na ating dadaanan dahil dito ay sira-sira ang kalsada at marami tayong makakasabay ng naglalakihang mga truck at mabibilis na mga bus. Lahat ito ay papunta ng Samar, Leyte, Mindanao at ito ay ating makakasabay. Kaya iwasan din natin na dumaan dito ng madilim kasi medyo hindi matao dito sa Ragay. Kaya tayo ay mag-ingat palagi. Layo pa, no? 267. At ito na nga guys, ang sinasabi kong naglalakihang truck at lubak-lubak na kalsada. Kaya tayo talaga ay mag-ingat dito kasi talamak dito ang mga illegal overtaking at nagbibilisang mga truck.
At syempre meron din namang malalawak na kalsada at magagandang daan dito, kaya tayo dito ay nakapag-relax din ng konti. Dito ay napahinto tayo saglit sa may 7-Eleven kasi inaantok na ang angkas ko, kaya dito makikita natin na marami ding mga travelers na dumadaan dito sa may Ragay, lalo na mga nakasasakyan, dahil dito nga ay mas maikse ang biyahe kung ikukumpara natin doon sa Daet. Dito ay medyo padilim na at tayo ay malapit na sa Sipukot. Medyo makana ang pakiramdam natin dito kasi sa Sipukot ay medyo matao na at hindi na masyadong delikado ang kalsada. Next stop natin guys ay Naga City. Pultang pus, pultang. Oras ngayon ay 7:01 PM. We still have 4 hours, 4 na oras papuntang Matnog. So hindi nga nagtagal, tayo ay bumiyahe na naman papuntang Matnog. Ito ay kampante pa rin tayo kahit gabi na dahil napakaliwanag ng kalsada at marami tayong kasabay. Sa ilang oras nating paglalakbay dito ay nagarating na tayo sa Albay at nakita natin ang nag-aalborotong Mayon Volcano. Kaya tayo ay napahinto saglit at kumuha ng litrato. Ngunit hindi masyadong makita dahil sa bilis. 180 pesos. Pultang. So pagkatapos nga ng another 2 hours, tayo ay nakadating din sa Matnog. So mag-aalas 12 na ng hating gabi. At tayo ay nakapag-decide na maghanap muna ng matutulugan at kinabukasan na tayo bibili ng ticket para makatawid sa Allen Samar. Guys, good morning. Kakalabas lang natin dito sa ating tinuluyan. Matunog Pension Hotel. So, ngayon ay continue tayo papuntang office. So guys, kami ay kumain na. Tapos lang namin kumain at nakakuha na kami ng ticket papuntang Allen. Hello guys, ngayon nandito na kami sa Matnog Port. Naghihintay na kami ng barko namin. 30 minutes pa daw bago dumating. Tapos loading and unloading. So mga 2 hours pa yung hintayin natin bago tayo makapunta na Allen. So dito around 3 PM ay nag-start na ang loading sa barko. So inuna nila ang mga motor at siguraduhin natin na hindi mawala ang ating ticket kasi ito ang ipapakita natin bago tayo pumasok sa barko. So ang estimated time of departure ng barkong ito ay alas 4 ng hapon. So expect natin na tayo ay magagabihan sa daan doon sa Samar. So ang sinakyan naming barko dito ay ang Santa Clara. Isa ito sa 4 na barko na shipping companies na nag-ooperate dito sa Matnog papunta ng Allen, at makikita nyo ang presyo nila sa Facebook or doon sa ticketing office nila. Ang biyahe galing ng Matnog to Allen ay halos 2 oras lamang at ngayon ay nandito na agad tayo sa Allen at medyo pagabi na. So, ang plano namin ngayon ay babiyahe kami ng 1 hour and 30 minutes papunta ng Calbayog City at doon muna kami magpapalipas ng gabi kasi dito sa Samar ay medyo sira-sira din ang kalsada dito. So ito na ang pangatlong araw natin sa pagbabiyahe. So mga alas 5 na ng umaga at tayo ay maagang umalis sa hotel. Hinintay lang natin ang sikat ng araw para tayo ay safe sa mga lubak-lubak na daan dito sa Samar.
336.2 liter. Matapos ang ilang oras, tayo ay nakadating na dito sa Tacloban City. Ngayon ay alas 9 na ng umaga at nalagpasan na natin ang mga mahihirap na daan. So ngayon ay mas mabilis na tayong makakapunta sa ating patutunguhan dahil mas kabisado na natin ang kalsada dito sa Leyte. Ang last stop natin sa gas ay sa Carigara, Leyte. So lahat ay i-compute natin para malaman natin kung magkano ang total expenses natin sa gas at accommodation. So inabot tayo ng 3 araw sa biyaheng ito dahil kami ay hindi naman nagmamadali at inuna namin ang aming safety. So 4,444 pesos ang lahat na nagastos natin sa biyaheng ito. Pero keep in mind guys, ngayon ay ang kasagsagan ng crisis sa langis. So siguro kung hindi crisis ngayon ay kalahati lang ang magagastos natin sa lahat ng expenses natin sa biyaheng ito. Kami ay nakadating na dito sa aming bayan sa Leyte at kitang-kita ko na ang magagandang tanawin dito. Palagi nating isipin ang ating safety at suriing mabuti ang ating mga motor at ibang mga gamit para maiwasan ang aberya habang nagbabiyahe. Sa susunod na mga video ay ipapakita ko sa inyo ang mga gandang tanawin dito sa Leyte. Yun lamang po at maraming salamat.